Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po rin sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay ating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Patuloy po tayo ginagabayan ng Panginoon sa bawat araw na ating pamuhay. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Diyos, purihin at tulhatiin natin siya sa lahat ng panahon sa ating buhay, sapagkat manatiling tapat hanggang wakas siya lang ang maliligtas. Yan kapatid, sa bawat isa ngayon na nakapagsubaybay po na ating mga video, ating mga live, na sana po huwag kayo mawala at huwag kalimutan mag-like lang tayo po at i-share na natin ang salita ng Diyos, or subscribe, then post the notification bell for update everyday new videos for live streaming to sharing na lubukan. Kapatid, maghanda tayo sa ating panahon ngayon dahil po pagipit na po ang ating kapanahonan. Magulo ngayon ang Russia, Ukraine, patuloy po ang gulong. Mag 3 years na po, almost 3 years na po ang gulong ng Ukraine at saka Russia. Kaya dapat mga kapatid ay magising na po tayo. Huwag natin hayaan na itong mga panahon na titira po sa atin ay masayang lamang. Ito po ay pahalagaan po natin. Hindi po ang lahat mga kapatid, kahit na po na hindi ba tayo sakdal sa paningin ng Diyos, tayo po ay nagkakamali talaga, nagkukulang man tayo sa Panginoon. Subalit ang Diyos mga kapatid ay patuloy po na binigyan po tayo ng pagkataon na ating mapakinggan ang kanyang mga salita, at ito po ang nagpatatag po sa atin, no, sa ating pananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10:17, na magkaroon ng taon pananampalataya kung mapakinggan nila ang aral ng ating Panginoon Kristo, at wala pong mangaral kung wala pong pinadala. So dahil po na ito sinugo tayo ng Panginoon, sa salimutan na ito ginawa tayong lingkod upang na pag-aral natin Biblia at ipangaral po natin mga kapatid ang kanyang mga salita, para po na hindi po tayo manila ng kapanahonan ngayon, sapagkat ang diablo talaga ay naghahanap ng paraan din para magligaw po ng kaluluwa ng tao. Ayaw ng Diyos po na manila po tayo ng diablo, kaya sinasaliksik po natin ang kasulatan, binabasa natin ito at inunawa at pinapaunawa natin, no, sa lahat na ating mga viewers dito po sa YouTube channel, sa Facebook, ay pinapaalam po natin ito mga kapatid, para po na hindi po tayo mga kapatid malila. Dahil po ang diablo nagtakip po ng kanyang sarili, na walang iba pang takip ng diablo, itong Biblia. Sapagkat kung ang diablo hindi magamit ng Biblia, wala po siyang maligaw, dahil po Biblia po ang basihan tungo ng kaligtasan na ating inasahan. Dahil po dyan ang diablo din, nagamit po siya ng bulaan propeta, bulaan apostol at bulaan mga pastor. Mga kapatid, ay nakasulat sa Biblia sa Mateo Kabanata 7 talata 15 hanggang po sa 16, ang sabi ng Panginoon na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lalapit sa inyo, nakadamit ng tupa, pero sa loob po nila lobo na Manila. So yan mga kapatid, bulaang propeta. At sabi sa verse 16, at makilala niyo sila sa kanilang mga gawa. So makilala natin ang bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid, ay nag-observe po tayo ng mga tagapagturo, nakinig po tayo ng tagapagturo kung talagang nasa Biblia o yun talaga ang kalooban ng banal na Espiritu. Dahil pa Espiritu ng diablo din, ay nagbigay po siya sa mga bulaang propeta.
Now, kaya alam po natin ito ating kapanahonan, sa panahon natin ngayon na dapat naimat po tayo at huwag basta-basta tatanggap tayo ng mga aral na wala pong basihan sa Biblia. Now, ang Biblia ginagapit ng dyablo, pero maunawaan natin yan sa pagpapaliwanag, sapagkat iba ang pagpaliwanag ng Espiritu Santo, iba ang pagpaliwanag ng Espiritu ng dyablo. Ito bula ang propeta at saka itong tinawag na bulan apostol, sabi si Pablo sa 2 Corinthians in chapter 11 verse 13, na itong mga bulan apostol yung kunwari, no, na mga apostol ni Kristo. Kaya ingat po tayo. Mayroon pong bulan apostol na kunwari na apostol ni Kristo, pero ang aral talaga malaman po natin. Wala magkaiba mga kapatid sa Biblia, pangunawa ng Espiritu Santo. Ang ginagamit ng dyablo ang Biblia, pero magkaiba po ang pagpaunawa. Sapagkat yun talaga ang pakay ng dyablo, magsinungaling. Dahil siya ang mga kasinungalingan, kaya pag hindi po tayo makinig, pag hindi po natin tanggapin ang aral ng Panginoon Kristo, ay maging ama natin ang dyablo. Yung pinakasulat sa John 8:43, yun sa 44, ang sabi ng Panginoon, ang inyong ama ang dyablo. Dahil ang dyablo ay sinungaling, at kapag nagsalita siya, ayon lang po sa kanyang sarili. Kaya po ang mga kampo ng dyablo, hindi pwede magsalita din ng katotohanan, dahil kampo ng dyablo po sila. At kaya yun po, kung anong nais ng dyablo, yun lang po ang gawa ng kanyang mga lingkod. Ay sinungaling, papahamak ng mga manampalataya, sumisira ng panampalataya ng tao. Sapat sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 1, na noong una nagkaroon po ang Israel ng tinatawag huwad na propeta. Ngayon naman sa atin, malilitaw din ang mga huwad na guro, na palihim po sila magtuturo na nakakasira na ating panampalataya. Now, kahit na po na may panampalataya po tayo, pero kapag huwad na guro po ang magtuturo sa atin, maaaring masira po ang ating pananampalataya. Dahil po naniwala po tayo sa kasinungalingan. Na guro nga sila, ginamit niya ang Biblia, pero sinisira lang ating pananampalataya. Yan po sinabi si Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Kaya, ang hantungan nila sa huli ay parusa. Now, huwag natin hayaan na masira ang pananampalataya natin dahil na po sa mga tao na nagtuturo sa atin na walang basihan sa Biblia at hindi po yun ang pangunawa ng Espiritu Santo. Sinabi ko na nga na ang puno ng kahoy na pinagbawal ng Panginoon kay Adan si Eva para huwag mamatay ang tao. Pero namatay tayo dahil po ang dyablo nakahanap ng paraan, sa kahoy na din yun. Now, yan po mga kapatid, ang Biblia ngayon, alam naman natin. Kaya nga maraming naligaw ng Biblia. Kahit po dyablo gumagamit ng Biblia para magligaw po ng kaluluwa ng tao. Okay, dapat alam po natin ating kapanahunan ngayon. Huwag na huwag tayong kumpiyansa sa mga mangaral po na nangaral ng Hesus, pero iba sa mga apostol. Now, ito mga kapatid, akala natin pag Hesus pinapangaral, ay talagang totoo po sugo sila ng Diyos. Huwag tayong kumpiyansa. Dahil sinabi po ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 1 verse 7, na wala nang magandang balita, wala nang ibang magandang balita. Sinabi ko ito sa inyo sapagkat may mga tao na nanggugulo sa inyo, na binabaluktot nila ang magandang balita tungkol kay Kristo. Binabaluktot, ginugulo, no? Ginugulo ang ating isipan sapagkat Biblia ang ginagamit din. So, kung talaga wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, so talagang maliligaw po tayo. Baka maniwala po tayo ng kasinungalingan at ating hantungan ang kapahamakan, mga kapatid. Kaya ingat po tayo. Napakahalaga po ng kaligtasan natin na ito po ay isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para tayo na sumampalataya ni mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Isa John 3:16, mga kapatid. Di ba maliwanag mga kapatid? Isa John 3:16. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak.
upang lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So yan mga kapatid, ating inasahan. Now, ang sabi sa 1 John in chapter 5 verse 11, na tayong sumampalataya sa anak ng Diyos, mayroon tayong buhay na walang hanggang. Una-una po, tayo po ay naniniwala at sumampalataya po tayo na ang pangalan po ng ating Panginoon Kristo nagpapatawad po na ating kasalanan. Pero kung hindi ka sumampalataya sa pangalan na yan na nagpapatawad, ay ito mapatawad. So parusa po ating gantungan. Kaya sinabi si John 1 in verse 12, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap ng kanyang pangalan, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak sila ng Diyos. Dahil bautismado na tayo, mga anak na tayo ng Diyos at napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero dapat lang, ito panampalataya natin ay samahan natin ng gawa. Kasi walang kabuluhan pa rin ang panampalataya natin kung wala pong gawa. No? Sapagkat ang sabi po sa Santiago chapter 2:26, na ang katawan na hiwalay, ang espiritu patay ang katawan. Ganon din ang panampalataya walang gawa, patay ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, ating palagi po natin yan pinapangaral. Kasi kung magtanong tayo sa sanlibutan, mga tao, may panampalataya ka ba? So siguro ang sagot, mayroon. Kaya lang, kailangan natin panampalataya samahan ng gawa para talaga ay makamtan natin ang ating inasahan na kaligtasan. Hindi naman nais natin mga kapatid mapunta na impyerno, pero kung kumpiyansa tayo, komportable tayo ngayon sa ating kalagayan, na parang wala na po tayong kulang. So mga kapatid, hindi po yan ang dapat natin gawin. Ang gagawin natin, patuloy tayo na makinig na aral ng Diyos. Habang buhay tayo, ito sa limutan ay pahalagaan natin ang salita ng Diyos, gawin natin. Dahil ang pagpapala mga kapatid, wala po sa nakikinig na sa gumagawa po. Isa Romans chapter 2 and verse 13, na ang inituwid ng Diyos, ito po sa paningin niya na matuwid, hindi po nakikinig. Ang ginawa ng Diyos na matuwid, yung gumagawa. So kaya, dahil nakinig po tayo, gawin natin. Gawin natin ating napakinggan para po na huwag tayong hatulan mga kapatid ng parusa. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. So minsan po ating plano mali po sa paningin ng Diyos, pero ang plano ng Diyos ay napakaganda po. Kaya nga, isinugo niya ang kanyang kaisang anak para lahat sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya dahil sumampalataya na po tayo, bautismado na tayo, at nagpatuloy na po tayo hanggang wakas kung loobin ng Diyos, huwag po tayo mahiwalay. Kaya kapatid, sa presensya ng Panginoon, sundin natin palagi ang kanyang mga utos, dahil po ang pagpapala nasa gumagawa, hindi po sa nakikinig. Kaya mga kapatid, ating pinapangaral palagi. Kasi baka kumpiyansa po tayo ngayon, may relihon tayo, may karunungan tayo, pero dapat alam po natin ang buong kautusan para na hindi po natin malabag ang lahat. Santiago chapter 2 and verse 10, may isang tao nagsasabi, nakaalam ng buong kautusan at lumagawa ito, ngunit ang labag ang isa, labag ang lahat. So yung mga kapatid, may walang kabuluhan po ang ating ginagawa kung hindi natin alam ang buong kautusan. Buong kautusan ang sinabi po ni Apostol Santiago, may isang tao nakakaalam po ng buong kautusan, ngunit ang labag na yung isa, lahat ng labag. So kaya ingat tayo. Mahirap ng mga kapatid na umasa po tayo na ating natutunan itong ating pagkristyano. So dapat lang na dublehin natin ang pag-aral, makinig tayo, pagkat kung gawin natin yan, may kasiguruhan po tayo. Kahit na po kung iba kang reliyon, ibang reliyon ko, hindi ko sinabi na ang reliyon mo ang mali, ako ang tama. Kahit anong reliyon natin mga kapatid, basta sumunod lang po tayo, no, sa kalooban ng Diyos, sigurado mapuntahan natin ang ating inaasahan na kaligtasan. Walang iba, ang pagkamit po ng buhay na walang hanggang at makapasok tayo sa kanyang paraiso. Yung kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos. Huwag na tayong kumpiyansa
dahil ang dyablo naghanap din ng paraan upang malinla po ang tao. Kung natin alam ang salita ng Diyos, so mahirap natin gawin yon. Ito nga nakakaalam, minsan po hindi nagawa. Ang magpakaiwa na tayo alam. So mas mapahamak po tayo. At dahil din mga kapatid, yan talaga ang nais natin na kaligtasan. At ito, pinapaalam po ng Diyos sa atin. Unahin natin ang paghanap ng kaharian, ang pagmatuwid. At ang lahat ng bagay na ating hinangad, ibigay po ng Panginoon yan. Sa Mateo chapter 6:33. Ngayon mga kapatid, kailangan natin gumising. Gising na po tayo. Natutulog po tayo sa salita ng Diyos. Natutulog po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So huwag natin hayaan, mga kapatid, na hanggang ngayon tulog pa rin tayo. So Pablo nagsasabi sa Romans chapter 13 verse 11 to 12, mga kapatid, alam ninyo na panahon na sa pagising mula sa pagkatulog. Dahil ating kaligtasan mas malapit na kaysa bago pa tayong nanampalataya. So yun mga kapatid, is verse 13. Hallelujah. Verse 12. Ang sabi po mga kapatid ni Apostol Pablo na iwaksi na natin, iwanan natin ang gawa ng kadiliman at isakpat natin ang sandatang kaliwanagan. Yan mga kapatid, ang sandatang kaliwanagan, walang iba po ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbigay sa atin ng liwanag sa ating daan. Sa Psalms 119 verse 105. Ang iyong salita o Diyos, ang liwanag na aking mga paa at naging tanglaw na aking landas. Yan mga kapatid ang kasiguruan natin. Kahit ano ang mga bagay sa libutan at nakamtan, lahat po yung mga kapatid may katapusan. Pero ang pagsunod ng kalooban ng Diyos, ito ang magbigay sa atin ng buhay na walang. Sa 1 John chapter 2:29, alam natin siya ay matuwid, ano po gusto mga kapatid, at siyang gawa ng katuwiran, mga anak sila ng Diyos. So yan tayo naging anak ng Diyos mga kapatid sa ating paggawa ng katuwiran. At yan mga kapatid ang pinakamalaga po. Sana po na wala tayong magdalawang isip. Magising na po tayo. Gawin na po natin ang salita ng Diyos habang may buhay pa tayo. Darating ang panahon mga kapatid na itong ating pag-asa ng kaligtasan ay makamtan natin yan sa panahon po na itinakda ng Panginoon na siya babalik at kunin po tayo. At dahil dyan mga kapatid, makasama na tayo ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kaya huwag natin hayaan na nakapokus tayo sa mga bagay may katapusan. Dapat dito sa mga bagay na walang katapusan, ito po ay maghatid sa atin ng buhay na malanggang, pag-asa natin doon sa paraiso ng Diyos, ang lakaran nating ginto, liwat kanan pader, pirlas. At saka mga kapatid, may kahoy doon na 12 klase ang bunga. At yung mga kapatid ay inasahan po natin yan ayon po sa Pahayag chapter 22 verse 1 up to 2, in Pahayag chapter 21 verse 18-21. Siya mga kapatid ang ating inasahan, ginto ang lansangan, pirlas ang mga pader, at saka may kahoy, 12 klase ang bunga, at bawat buwan nagbubunga po ito. Kaya mga kapatid, ating inasahan, sana po magkaroon tayo ng panahon, haleluya, at pakinggan sa ng Diyos para po na yung paraiso na yan, nakahanda na po sa atin, ay mapuntahan po natin. Ito mga kapatid, ating ginagawa, ating mga video, ito ay ating pinaparating po sa buong sanlibutan ang biyaya ng Diyos. Kahit na po hanggang sa mga araw na ito, minsan po matigas po tayo, pero ngayon na din ang panahon, nag-iya po ang Diyos. Ayon po sa gawa, Kabanata 17, talata 30, na pinalagpas lang po ng Diyos ang mga panahon sa katigasan ng ating puso't isipan. Subalit ngayon ang Diyos nagigil sa lahat ng dako.
saan ka man nakatira ngayon na lugar, na magsisi na po tayo at tumalikod na tayo sa masamang pamumuhay. Na nakatakda na po, mga kapatid, ang panahon na hatulan ng Panginoon sa libutan at wala makatakas, wala makaiwas, wala maka-scroll down. Ngayon, minsan po ang live naka-scroll down po ng mga nakatingin, video, scroll down po sa nakatingin. Pero sa araw ng hatol, hindi mo kayang scroll down ng impyerno, at yan na po ang panahon na mananangis na po at mangangit ang ngipin ng bawat isa na hindi sumunod ng kalooban ng Diyos. Yan kapatid, may parusa po sa kanyang pagparito. Tandaan po natin yan. Yung 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 up to 9, na pagdating niya, parusahan niya ang mga tao na hindi nagsitalima ng Ebanghelyo tungkol sa atin, Panginoon Kristo. Parusahan sila sa parusa walang hanggang, at may malay na sila sa presensya ng ating Panginoon. So kapatid, itong ating mga video na ating ginagawa. Kung saan kayo magsawa, patuloy kayo manood at subaybayan po natin sa bawat araw. Kaya i-below natin ang ating YouTube channel sa Facebook, like and share, para po na salita ang Diyos na ating napakinggan ay maparating natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak, para po magkaisa tayo ng pag-asa na ito tungo ng kaligtasan. So maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Ito po lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International. Listen to us, grace, mercy, and peace. Be with us, gracious Christ. Amen.